Sa ley informado. Prevenir enfermedad y saber el magacura. Junto con el Zamboanga City Medical Center. Servicio con compasión. Dahil nga po ngayon ay buwan ng Hulyo at ngayon ay Wednesday, makakasama po natin ang Zamboanga City Medical Center para pag-usapan po ang tungkol sa ating kalusugan. Pag-uusapan po natin in particular ngayon ang Nutrition Month. Ang title po ay Nutrisyon at Kalikasan, Ating Pangangalagaan. At makakasama po natin ang isang medical nutrition physician, Dr. Carna Camlon Igasan. Doc, good morning. Welcome po sa DXAS. Hello, ma'am. Good morning po. Good morning sa mga tagapakinig ng DXAS. Yes, good morning po, Doc. Doc, loud and clear lang po ba ako, Doc? Medyo yung signal natin may problem po eh. Yan na nga po, ma'am. Yes po, loud and clear po kayo. Ayan, sige po, Doc. Ito po, Doc, no, ang ating tema po ngayon ay nutrisyon at kalikasan. Doc, pwede niyo po bang ipaliwanag sa amin bakit po ganito ang ating tema ngayon? Ano po ba yung connection ng nutrisyon at kalikasan sa isang tao po? Okay. So ito po yung bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Nutrition Month. Ang tema po ngayon ay Nourishment and Nature. Let's care for both, or sa Filipino, ito po yung nutrisyon at kalikasan, ating pangalagaan. So marami sa atin na nag-iisip na ang kalusugan ng tao at ang kalusugan ng kalikasan ay magkahiwalay na usapin. Pero hindi. Hindi sila magkahiwalay, magkadikit ang dalawa. Kapag nasira natin ang ating mga gubat, dagat at yung mga lupang sakahan, hindi lang to environmental issue ang nadadamay, apektado rin ang plato ng bawat Pilipinong pamilya. So sa katulad naming doktor, naapektuhan din kahit yung aming mga pasyente. So ayun po. Ayan, okay. Maganda po yun na realization, Doc, no, na ating maipapaliwanag sa kanila na konektado po ang nutrisyon, ang ating katawan sa mga nangyayari sa ating environment. Kasi tayo po ngayon, no, yung mga iba sa amin dito, sa atin, medyo nagiging irresponsible po sa ating nature na hindi nila alam directly na apektuhan pala ito ang aming kalusugan. Yes po. Yes po. So para mabigyan po tayo ng konteksto, during 2018 po, ang Pilipinas ay rank number 2 according sa Global Climate Risk Index sa buong mundo na may pinaka-apektado ng climate change. At dahil po tayo ay situated dito sa tinatawag nating typhoon belt. At saka, on top of that, mahigit sa 6 sa 10 pamilyang Pilipino ay nakakaranas din ng food insecurity. So ibig sabihin, maraming Pilipino ang walang access sa nutritious at saka sa safe food. So medyo nung 2026, bumaba naman ito. Tayo ay rank still sa top 10 pa rin tayo. Top 5 po actually. Oo, number 7 po number 7 tayo rank sa mga bansa na pinaka-at risk yung climate change, affected ng climate change. So pag nangyari po yun, food insecure na nga po yung mga Pilipino, ay malaki pong tendency na mas tataas pa yung porsyento na yun. Dito po ba, Doc, sa ZCMC, marami po tayong mga kaso na ganito, Doc? Of course, yung sa CZMC, marami pong ginagawang, yes po, marami tayong, actually yung 3 nutrition burden na na-identified ng Food Nutrition Council. Ito po yung tinatawag natin na undernutrition. So marami po tayong mga pasyente na kulang sa timbang. Yung sa mga bata din po yung tinatawag natin stunting and wasting, kung kulang sila sa height, or yung mga iba naman kulang sa weight compared to their height. May mga grupo din po tayo ng malnourished, yung overnutrition naman po, yung sobra yung timbang. At saka meron din po tayo yung mga kulang sa micronutrients.
Mhm. Ito po ba yung Dok, mga stunting, mga wasting na mga cases po? Yes, yes po. Mm. May mga po sa mga kabataan. Mm. Ayan po. Sige po, Dok, no? So, Dok, ano po kaya ang magandang gawin para po masugpo po natin itong problema po natin sa nutrition po, Dok? So, kailangan tayo ay, sabi nga ng kailangan natin magtanim. So, yung sa mga bakuran natin, kailangan natin magtanim ng mga pagkain, no? So, yung iwasan din natin yung mga paggamit ng mga fertilizers or chemicals na nakakasira ng ating environment. So, isa din sa malaking contribution sa pagkasira ng environment natin ay yung mga sasakyan, no? So, ang dami ng sasakyan na yon. Mhm. So, on top of yung combustion din ng fuel, fossil fuel na ginagawa ng or fuel. So, ayun, marami pong nagko-contribute na nakakasira din sa ating environment. Pero Doc, yung problem po natin dyan, yung pollution, parang lalo pong lumalala. Doc, no, ano po kaya ang pinaka-safe na gawin din po ng individuals para kahit papano maprotektahan niya po ang kanyang sarili, ang kanyang kalusugan? Okay. So, may tinatawag po tayo yung plant forward baseline. So, kailangan din yung matuto tayong kumain ng mga masusustansyang pagkain. So, yung pagkain ng mga maraming prutas, maraming vegetables, legumes, whole grains and nuts. Tapos, yung medyo pagbaba ng pagkain ng mga industrial meat. So, kasi yung, especially yung beef, nagko-contribute siya ng tinatawag natin na carbon footprints or mga daming nagagawang methane. So, i-avoid din natin yon. So, yung mga pagkain din na mataas yung sugar, kasi yung production ng sugar ay nakakadagdag din ng environmental pollution kasi it drives deforestation and methane emissions. So, sustainable sourcing. So, kagaya ng naman na mga seafoods or poultry and yung mga kailangan natin. Ito yung mga climate resilient animals na protein. Pwede din tayong magtanim ng mga pagkain na climate resistant din, kagaya ng malunggay, kagaya ng kamote. Mhm. Oo. So, may mga types din ng bigas na medyo climate resistant sila. Oh, yes po, Doc. So, natin yung sobrang paggamit ng mga fertilizers din ngayon ay nakaka-increase din ng acidity sa mga dagat. So, naapektuhan din yung mga isda. Tayo pa naman dito sa Pilipinas, yung source of protein natin is mostly talaga sa mga isda. Mhm. So, oo. Okay. Dok, meron din po tayong concern kasi po lalo pong dumadami yung mga fast food, yung mga milk tea, mga instant food. Nakikita nga po natin yung mga mga beverages po na sa kalye na lang binibenta. Paano po ba natin ito mahihikayat ang ating mga bata, lalo na mga young people po natin, na piliin sana yung mas masustansyang pagkain? Oo. So, yun po sad to say, in reality po ngayon nasa generation tayo na gusto natin ng lahat ay mabilis, no? Kasi so dapat yung food preparation aware pa rin tayo na pa-practice natin. So, ibig sabihin, dapat nakaplano na yung mga grocery natin na pagkain, no? Tapos yung preparation ng food, especially pag may mga bata, dapat medyo naka-prepare na tayo for the week kung ano yung babaon nila or kung ano yung mga snacks na ipoprovide natin sa kanila. Sapagkat kung hindi po ganun, talagang yung mga bata ay talagang maengganyo sila bumili sa labas. So, yung problem lang po, yung mga pagkain na mataas yung sugar level, addictive po sila. So, nagiging parang
lagi po itong kinukonsumo sapagkat karamihan po ng mga high available na food ngayon, kagaya ng na-mention niyo po kanina, ay mataas yung sugar level, mataas yung salt level, mataas din yung fat level, kagaya yung mga sa mga fast food. Ito po yung mga pagkain na na-activate yung mga appetite center natin at mas lalo po natin hinahanap-hanap yung mga ganoong klaseng pagkain. Ito pong mga high in salt, high in fat, and high in sugar foods ay marami pong mga repercussions or marami pong consequences yung ganong klaseng pagkain. So, kagaya na lang po ng, for example, hypertension, pag marami po tayong kinakain na pagkain, maraming salt. So, yung mga fats din po, pwede din magbara yung mga arteries natin. Tsaka yung sugar naman, pwede tayong magkaroon ng diabetes. So, ayun. Mhm. So far po, Doc, sa inyong experience po, ano po yung pinakabatang pasyente po ninyo na dahil po sa high fats, high in sugar, dahil sa nature na din, nagkasakit po siya? Actually, adult physician ako, ma'am, adult doctor, medicine. Pero since medical nutrition physician po ako, nakaka-receive ako paminsan ng referral yung sobrang yung tinatawag nating obese, no? So may siguro may na-manage po akong around 8 years old na sobra po yung laki ng bata, so nahihirapan na din siyang huminga, nagkakaroon na din ng infection kagaya ng pneumonia. So, ganun. Okay. So yan po yung mga pwede pong mangyari no sa ating mga magulang kapag hinayaan natin ang ating mga anak. Minsan po, Doc, no, meron din po tayong, ako po, may nakikita po ako na ang ginagawa po nilang vlogger, ang kanilang anak na nagmumukbang po, Doc. Nagmimikal po yun, ma'am? Nagmumukbang po, yung parang Pumukbang. opo, tapos yung ang ginagawa nilang yung binivideohan nila yung anak po nila. Okay. Mm-mm. So, yung pag nasanay po kasi yung katawan natin na sobrang daming kinakain, parang nagsiset ka ng parang certain standard sa katawan mo. So, pag nasanay po tayo maraming kinakain, talagang hahanap-hanapin ng katawan mo yung ganong klaseng amount ng food. Oo. So, kagaya din natin ng mga na-mention natin kanina, especially pag nang mamukbang pero yung high fat, high in salt, or high in sugar, so hahanap-hanapin din po yun ng mga bata. So, unfortunately, ngayon kasi maraming parang pinapalabas sa mga vlogs or sa mga social media about mukbang, parang may certain groups of agencies na dinidiscourage yung ganun. Kasi may mga certain individuals na nagmumukbang, medyo nagkakaroon po ng sakit after one. Ayan po. Kasi no, nagkaroon nga po kayo ng pera no na pinamukbang nyo ang anak nyo, nagkaroon kayo ng earnings sa Facebook. Ang kapalit naman po noon ay yung kalusugan po ng inyong anak. So paano yan? Parang mangyayari yung earnings po ninyo from Facebook or anong social media account, mapupunta lang din possibility doon sa gagastusin nyo sa ospital kasi di ba akala nyo wala lang po yun. So mga magulang, lagi po nating i-priority po ang kalusugan ng ating mga anak. Dok, meron po ba din tayong mga maling paniniwala o mga nakasanayang gawi po ng Pilipino pagdating sa tamang nutrisyon na mali pala at dapat po natin i-correct? Oo. So marami po, no? So karamihan sa atin, kasi ngayon with the advent of fast foods everywhere, so parang nakalimutan na natin yung mga, sabi nga natin, yung mga macronutrients na kailangan talaga ng katawan natin. Ano? So for example, yung mga sa fast food, yung binibigay na pagkain is carbohydrates lang, tsaka yung protein, pero ang dami naman ng oil. So kung yung ano po kasi, yung pag sinabi natin na pinggang Pinoy, no?
kailangan po at least 50% ng plate or ng plato natin ay yung tinatawag natin na glow foods. So ito po dapat yung mga may fruits and vegetables. Tapos slightly larger portion dapat yung allotted dun sa vegetables. So ito po yung nagbibigay ng mga importanteng vitamins or minerals and fiber sa katawan ng isang tao or ng isang bata. So 1/3 of the plate, so approximately around mga 33%, ito po yung tinatawag natin na go foods. Ito naman yung mga carbohydrates. So kagaya na lamang ng, for example, rice, corn or root crops kagaya ng kamoteng kahoy or gabi. Ito naman nagpro-provide ng energy para sa daily activities natin. So 1/6 or approximately 17%, ito yung tinatawag nating grow food. So ito naman yung mga protein sources na kailangan ng katawan natin. So ito yung kagaya ng fish, lean meat, poultry, eggs, beans, nuts, which is needed sa growth and repair. So, on the side of that, kailangan din natin ng a glass of water, no, for hydration. So, instead of yung sugary beverages. So, kasi usually sa mga fast food na yun, pag nag-order po tayo ng pagkain, hindi po water yung nasa sa atin. On side of may soft drinks na po. So, ngayon, uso pa naman yung extra large or large or yung pinapa-upgrade. So, Ayan, so dapat po na pag-isipan po talaga ng mga magulang, kumpleto po dapat yung nutrients kung ano man ang ibigay nila sa kanilang anak. Yes. Oo. So, on top of that, kailangan din po tayo, no, kay may naano po yung Nutrition Council sa Philippines na yung tinatawag natin na 10 commandments. So, dapat kumain po tayo ng iba't ibang mga pagkain, no? So, kailangan variety. So, yung nakikita po natin ngayon, karamihan sa mga fast food. So, same lang po yung pagkain tapos walang gulay, no? So, kailangan po talaga natin yung gulay kasi ito nga yung mga micronutrients po na kailangan ng katawan ng isang tao ay naibibigay lamang ng mga fruits and vegetables. So, yun po yung nakita natin na konti na lang yung kinakain ng mga kabataan, especially po. So, kailangan kumain ng wide variety of foods po araw-araw para makuha natin lahat ng mga required na nutrients ng katawan. Pero yung iba po nagsasabi, Dok, mahal kasi masyado pag totoong prutas daw ang bibilhin. Paano po ba yan, Dok? Oo, kasi yan, part yan ng problem din natin sa climate change, mami. Kasi pag nagkaroon tayo ng climate change, global warming, mahirap na magtanim. Yung iba hindi na mabuhay yung mga pananim. So, pag konti lang yung produce natin, nagiging mahal. So, pag nagiging mahal, so nahihirapan yung mga Pilipino bumili ng mga iba't ibang pagkain ngayon. So, oo. So, kailangan kung maaari, magtanim na lamang. Hindi naman siguro it would take how many years for mangoes to grow or apis ba or ano. So, nawala na po kasi yung natin na magtanim. Kung may maliit na bakuran, pwede naman po taniman dun para may access tayo. No? So, iba't ibang klaseng gulay or prutas. So, yes po. Sabi nga po ng National Nutrition Council, hindi naman talaga kailangan ng bakuran, sa paso lang. Pwede na po kayong magtanim daw. Correct. Mm-mm. So, oo. So, isa din dun yung kailangan within 6 months ni baby, ibigay ang gatas ng ina lamang, no? Kasi dapat yung exclusively breastfed yung bata. Kasi marami pong nutrients ang breastfeeding na hindi po talaga nakukuha sa mga milk formula. So ito yung nag-improve or tumutulong sa immune system ng baby para hindi po sila madaling magkasakit.
Ayan. Kaya po pala, stricto po, no, like ang ZCMC at ibang mga public hospital na dapat breastfeeding talaga ibigay kay baby. Bawal ang formula kahit walang gatas si mami. Hanap talaga ng paraan po, Doc, no? Correct. So yung VTMC din, may mga programs din po doon na kung saan nagtatanim ng mga gulay. So yung mga nakukuha ang gulay doon, niluluto din para sa mga pasyente. Mhm. So yun, yun, kailangan po talaga ay kumain tayo araw-araw ng vegetables saka ng mga prutas. Hindi lang po twice a week, hindi lang once a week or thrice a week. Kailangan po ay every meal natin may kasamang prutas at vegetable. Mhm. Eto naman po, Dok, bakit mahalaga rin po, matanong ko na lang din po ito sa inyo, bakit mahalagang mabawasan din po yung pagtatapon ng pagkain o food waste? Paano po ba ito? Ano po ba ang reason po dito at paano po ito nakakatulong sa ating kalusugan, sa ating nature? So yung food waste po kasi, paminsan yung ibang like for example, along with the foods that we buy are plastics as well, no? Mhm. So marami din, kung bumili ka, may added spoon or plastic cups or plastic containers. So ito po ay nakakadagdag din sa global warming or nakakasira din ng ating environment. So yung overconsumption din, so kailangan, ibig sabihin po, kailangan natin ng marami pang produce. So, kung for example, mabilis tayong magkonsumo ng itlog, ng manok, so ibig sabihin kailangan din natin mag-raise ng poultry, magtanim ng marami. So, it would take a lot of energy that would require to do that. And may mga nakaka-contribute din po to sa global warming natin or pag-iinit, pag-produce po ng mga, for example, ng beef, nagpo-produce po sila ng methane. So, nakaka-cause din to, nakaka-increase din sa global warming natin. Ayan. So, Doc, no, oras po natin 8:19 ng umaga sa ating pong pagtatapos. Ano po ang inyong mensahe, Doc, o challenge po sa ating mga listeners ngayong Nutrition Month upang mas maging malusog po sila, ang kanilang pamilya, at mas mapangalagaan din po nila ang ating nature o kalikasan? Sige. So, ang pangunahing mensahe ko ngayon sa Nutrition Month, hindi sapat na alagaan lang natin ang ating mga sarili, no? Kailangan din nating alagaan ang kalikasan na nagbibigay sa atin ng pagkain. So, hindi ito malayong usapin na para lamang sa gobyerno o sa mga environmentalist. Ito ay personal na usapin dahil ang bawat puno na napuputol, bawat itlog bawat ilog na dudumian, ay direktang nakakaapekto sa kung ano ang nasa table or nasa mesa ng isang Pilipino. So, hindi natin kailangan maghintay ng malaking pagbabago. So, maliit na hakbang lamang, kagaya ng na-mention natin kanina, pagtatanim ng, for example, ng malunggay or gulay sa ating mga bakuran, pagbawas ng mga basurang pagkain, at pagpili ng mga lokal na produkto, no, kaysa sa mga imported. So, ito ay simula ng pagpapagaling hindi lang ng ating katawan, kundi ng buong sistema ng pagpapakain sa atin. So, sa madaling salita, kung gusto nating malusog na bayan, kailangan din nating ng malusog na kalikasan. Ang dalawang ito, nutrition at kalikasan, ay hindi maaring paghiwalayin. Ayan. Okay. Ibig sabihin po, no, kung gusto dapat tayo hindi lang maging good steward sa ating katawan, dapat ganun din sa ating environment. Simulan nyo po sa inyong lugar. And then, magre-reflect yan sa community. And then, magre-reflect yan sa ating bansa. Opo. So, tama po yun. Wag na po, sa ating mga listeners, wag kayong doon agad sa malalaking step, sa maliliit na step. Simulan nyo po, no? Simulan nating lahat para yung next generation natin
matatamasan pa nila ang magandang kalikasan at magkakaroon sila ng magandang kalusugan. Doc, maraming salamat po sa oras at panahon na binigay niyo po dito sa ating programa. Muli nakasama po natin via phone si Dr. Carna Camlon Igasan, ang Medical Nutrition Physician ng ZCMC. Doc, God bless you po. Thank you. Thank you din po, ma'am. God bless din po.